Hi mga ka-traders, we can see here that the Bitcoin is really trying hard to reach the 100,000 levels po dito. Makikita natin talagang tinatry niyang makaangat doon sa talagang 6-digit mark at makikita natin dito, sagutin natin sa video na to mamaya-maya kung ano ba yung next na pwede niyang gawin lalo na po January 2, 2025 start po ng taon dito natin makikita kamusta ba yung market sentiment and outlook ng mga traders and investors when it comes to overall cryptocurrency market. Kaya naman guys, panoorin niyo ng buo para nang sa gayon syempre may insights po kayo. Bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Estudyante Trader, isa po tayong junior financial analyst, but also we are also content creator na gumagawa ng mga videos about trading, investing, personal finance, economics. Kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sige yun, lagi kang updated. So without further ado, simulan na natin guys. Unang-una makikita po natin dito na talagang last time blinag natin siya kasi dito makikita po ninyo yung mga high, lower high, medyo nag-breakout siya dito, short term po yung pinag-uusapan natin. Nung nag-breakout siya dyan, makikita nyo tuloy-tuloy yung momentum ng Bitcoin Pero ito po yung tinatawag ko na retracement analysis. Kung makikita nyo po dito, sa unang retracement niya, halimbawa po dito, pag nag-measure tayo, 4 to 5%, halimbawa po, pag angat niya ng 4 to 5%, bumababa ulit siya. So halimbawa po dito, o ganun din, mga sabihin na nating 3 to 5%, dito po, posible rin itong mag-retrace. Ito po, ayan, tignan natin yung measurement natin dito. O yun nga guys, dito natin masasabi or mako-correlate from the past or historical prices, historical movements, makikita po natin dito na each and every time pagtaas niya ng 3 to 5%, makikita natin dito na ito po, yan, may mga retracement po na nagaganap dito. Kaya naman guys, eto, sa tingin natin, short term po. Okay, hindi po ito financial advice, but short term sa tingin natin, pwede itong bumaba. Okay, pwede itong mag-retrace. Itong short term na move na ito. Okay, hindi natin pinag-usapan kung aangat ba siya ng 100 or not. But sa tingin natin sa ngayon, ito pong 1 hour time frame Bitcoin, price action lang. Ang tawag ko po dito, retest and retracement analysis. Makikita natin dito na talagang ayan na, tuloy-tuloy yung momentum niya pero ayan may mga retracement po, kasi ang laki na ng tinaas niya. So makikita natin dito may mga retracement po yan short term, okay? So January 2, 6:18 PM kung kailan natin ito vlog. So makikita natin dito may mga resistances areas din Kaya hindi siya agad umaangat dun sa 99,000, 100,000 kasi ayan po, may mga bakot pa dito sa ito po, napaka-importante na itong $97,000 na ito kasi makikita nyo po diyan from the price action itself, although sabihin na natin may mga inverse head and shoulder, inverse head and shoulder, pero ito pa rin yung pinaka resistance po niya, itong 97,000 in the short term period, Makikita po natin dito na ang tagal nang hindi nag-touch, yan pala, ang tagal hindi nag-touch dito sa levels na to. So, even 90,000, 99, up to 100. So, saan yung pinakahuling resistance, guys? 97. So, kaya guys, anong pinaka-importante na part ngayon sa Bitcoin? Bantayan nyo po yung $97,000 kasi pagka yan na naman po ay talagang nag-breakout dyan, makikita nyo po dyan, halimbawa, nag-breakout siya. So, makikita po natin dito, diba? Nag-breakout siya. Let's say mag-retracement dito or mag-retest. So makikita natin dito na posibleng ganyan na ang next move niya. Yan lang naman ay posibilidad, pero kung makikita nyo, medyo hindi pa ganun kaklaro hindi pa ganun kaklaro yung pinapakita dito na analysis So, kaya makikita natin dito guys na hindi pa ganun kalakas yung momentum ng Bitcoin. Kaya ang sabi ko kanina, trying hard na tumataas siya pero hindi pa natin sure kung magbe-breakout. Kaya yan yung kailangan natin na levels na bantayan po dito sa Bitcoin. And also kapag may mga fundamentals, may mga catalyst, yan po yung mga abangan natin. Kasi kumbaga hirap na hirap siyang umangat ngayon Tinatry niyang umangat pero kapag may mga fundamental factors, catalyst na pwedeng makapagpataas ng kanyang move, definitely magbe-breakout po yan. Pero sa ngayon,
may mga retracement pa tayo nakikita, ano, ayan, no, lalaki ng retracement po dito, 'di ba? Nagre-retest na siya, ayan yung retest ko na tinatawag, at ito naman po yung mga percentage, no? Ayan, kung kukumpyutin nyo from this point to this point, from this point to this point, ayan, may mga retracement levels pa po siya, no? Kaya naman guys, kung ako, sell short po ako, very very short term, ano. Pero guys, hindi po ito financial advice. Kung ako lang, no, kung ako yung tinatanong po ninyo, hanapan ko yun ng timing ng sell short, no, yung quick lang. Hindi naman porket nag-sell short ka, hold mo na agad hanggang bumaba dito. Hindi po ganon ang pagsa-sell short, no. In every entry, like sell short, buy long, or kung ano pa man, hedging, definitely, meron po yung mga timing to entry, may mga timing to exit po yan. Kaya yun yung pinaka dapat na minamaster ng isang trader, no? Kaya kayo guys, no, kayo mga traders, ano sa tingin nyo ang next move nitong Bitcoin? Bababa ba siya dito sa 88 to 90,000 o kaya sa tingin nyo mabe-breakout na yung 97,000 US dollars at pupunta na siya doon sa 99, 100,000 US dollars pabalik ulit sa taas, no? Kasi medyo makikita nyo may awang pa no? Makikita nyo ang tagal hindi po nag-touch dito Ayan, 39 na 100k, pero ayan, no, biglang gumanon siya. Ito, tinatry ulit pabalik. Hindi pa natin sure kung magbe-breakout ba yan or mag-stay ba sa levels na yan, babalik ba ulit dito. Titignan po natin yan, no? Ayan din yung kailangan yung obserbahan sa market. Kaya naman guys, no, kung may mga questions pa kayo, criticisms, o kaya naman mga suggestions, kasi ginagalingan na natin ngayong 2025, di ba? Nag-upload tayo January 1, o nag-upload tayo January 2, hindi ningas ko ganyan, no? Tuloy-tuloy tayo. Basta syempre, no, supportan niyo po ako. Kaya yun lamang guys, maraming salamat po. Comment nyo naman dyan yung thoughts nyo, insights nyo, analysis nyo sa Bitcoin at sa buong cryptocurrency market. Kamusta din ba yung mga portfolio nyo guys? So yun lamang po. This is the Estudyante Trader.